Nakaupo sina Colin at Ellen sa opisina ng Magus sa magkabilang gilid ng maliit na round table. Ang access time. Sinubukan ni Ellen na haplasan ang kanyang ulo ang kanyang natutunan. Kaya patay na ang totoong Colin? Tanong niya. Saglit na nag-isip si Colin. Parang hindi naman. Hindi raw niya ito napansin noong una, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang presensya ng bata sa loob niya. Tahimik na nakatingin si Ellen sa estudyante at nagtanong sa unang pagkikita natin, sabi mo hindi mo pinupuntirya ang royal throne. Kung ganun talaga, pwede ba kitang tanungin ulit? Ano ba talaga ang hinahanap mo? Gusto kong pigilan ang isang digmaan. Sagot ni Colin, hindi ko pa rin alam kung bakit kailangan ng mga plano ang access of time. Kung hindi mo naiintindihan ang moibong ito, hindi mawawala ang problema. Pakiramdam ko kailangan ko siyang kilalanin at siguraduhin siya nga. Nag-aalalang tanong ni Ellen, anong ginagawa mo? Para sa sarili mo ba o Chase Wrath? Anong ibig mong sabihin? Tanong ng prinsipe, sinabi ng salamangkero na dapat may alam si Colin. Isa lang ang crown prince sa Secretia Chase. Ang kanyang ina ay may bahay ng hari at ang reyna ay walang sariling mga anak. Yung tinatawag na Buren. Pangalawa, ang prinsipe ng Secretia ay wala sa mundong ito. Napatingin si Callian sa magician. Shocked to the core. Ang itatanong niya, ang lalaking kilala bilang Burn of Secretia ay hindi kabilang sa mundo. Ulit ni Ellen sa pagkakataong ito. Sinisikap ni Colin na malaman kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Hindi siya taga-Secretia, wala kahit saan para sa bagay na iyon. Pero bakit? Dahil tumalon siya pabalik sa oras. Mukhang hindi gumana ng tama ang access of time. Nagkaroon ng space-time na kabalintunaan, at iyon ang naging dahilan upang mapunta ang kaluluwa ko sa katawan ni Callian. Si Colin ay patuloy na nagmumuni-muni sa katawan ni Callian. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinimulang suriin ito. Buhay pa si Colin, kung saan siya ay nasa loob ko. Noong una, inakala ni Callian na may nagmamay-ari sa kanya tulad ng pagmamay-ari niya sa katawan ni Callian. Ngunit ngayon ay malinaw na hindi ito ang kaso. Ang pagkakaroon ng Burn of Secretia ay imposible kung siya ay naririto sa katawan na ito, kung dahil lamang sa pagkakaroon ng dalawang ganap na magkapareho. Ang mga individual ay ganap na imposible. Ako rin dapat ang sisihin, sa isip ni Colin. Or rather, ang pagdating ko dito. May mga taong nawala ng buhay dahil dito. Tinitigan ni Ellen ang ikatlong prinsipe. Sinabi niya na itinatag ni Chase ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng trono ng Secretia. Ang hinaharap na pinanggalingan ni Colin ay maaaring hindi na nauugnay. Sa kasong ito, hindi na nito kayang hulaan ang mga mangyayari sa hinaharap ng realidad na ito. Si Colin ay ngayon lamang ang ikatlong prinsipe ng Kairis, na ang buhay ay nasa panganib. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng tagapagmana sa trono ng Secretia. Nakayanin pa rin niya ang gawaing ito ng mag-isa. Tinitigan ni Ellen ang isang Colin. Sino ba naman ang hindi na maiisip? Ibig mong sabihin hindi ko dapat hayaang sumama sa akin ang nakaraan? Biglang sabi niya alam ko na kung ano ang bumabagabag sa iyo, Master. Ngunit sasabihin ko sa iyo kung ano. Ang iyong mga alalahanin ay walang batayan. Ang araw na nagising ako sa katawan ni Callian dito sa Kerses. At hindi ko balak na manghimasok sa buhay ni Callian. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ni Ellen. Ngayong nahayag na ang lahat, nagpatuloy ang prinsipe. Tanungin kita, Master. Ikaw naman, matatanggap mo ba ang katotohanang hindi ako si Callian na alam ng mundo? Isang hindi inaasahang tanong, sa isip ni Ellen, ngunit handa siyang sagutin ito. Nakatingin sa mga mata ni Callian, sinabi niyang iisa lang ang alagad ko at ito ay ganap na nababagay sa akin. Masayang nakatingin ang prinsipe sa kanyang guro. Tinanong ni Colin si Elon kung palagi niyang alam ang access of time. Nasa isang city street na sila papunta sa isang lugar sakay ng kabayo. Napansin ng prinsipe na hindi masyadong nagulat ang salamangkero nang marinig ang artifact na ito mula sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, nag-isip ang mga mata ni Ellen. Sinabi niya na noong nakaraang taon, sa mga oras na ito ng taon, si Prince Chase ay humingi sa kanya ng payo sa access of time. Pagkatapos ay pinagmamasdan niya ang sukdulang lihim na pumunta sa Secretia upang pag-aralan ang artifact, ngunit napagtanto ko lang na hindi ito nilikha ng mga tao. At noong nakaraang buwan, dumating ang balita na wala na ang access ng oras. Kawili-wili, hindi ba? Sabi niya, dahil humigit kumulang isang buwan ka na sa ganitong oras, ang access ng oras, sa tingin ni Callian ay nawala nang bumalik ako sa nakaraan. Ano ang ibig sabihin nito?
Iniisip ko kung may dahilan kaya ako napadpad dito. Tanong niya kay Ellen. Gayun din, sa kanyang opinyon, ito ay magiging maganda upang maunawaan. Sa pamamagitan ng access ng oras ay nawala, ang wizard ay pinutol siya ng isang alon ng kanyang kamay. Sinabi niya na ang lahat ng mga tanong na ito ay hindi pa rin nasasagot, ngunit may kilala siyang isang tao na maaaring magbigay ng kaunting liwanag sa kung ano ang nangyayari. Ang taong ito ay mas matalino kaysa kina Elon at kailangang makilala siya ni Col Ian sa lalong madaling panahon. Ito ay isang symphony sa eksaktong. Ang ikatlong prinsipe ay biglang napagtanto ang kanyang pagdating sa seremonya ng edad ay papalapit na. Ang prinsipe ng Kairis, sa pag-abot sa isang tiyak na edad, ay dumaan sa isang ritual ng pagsisimula. Naglalakbay siya sa ngayon ay walang laman na pugad ni Sisfa, kung saan inanunsyo niya ang kanyang sarili bilang ang pinakabagong miyembro ng maharlikang pamilya doon sa Dragon's Den. Binigyan siya ng audience sa okasyon habang nakataas ang isang daliri. Sinabi ni Elon sa estudyante na hanggang doon, kailangan lang niyang subukang huwag mamatay. Iyon ay kung may ganoong posibilidad sa lalong madaling panahon upang harapin ang tagalason sa kanya, nauunawaan ni Col Lion na ito ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos, ang mga buto na kanyang inihasik ay dapat na sumibol. Habang si Colleen na nakatayo sa harap ng isang may ngiping bulaklak na ibinigay ng pangunahing asosasyon. Siya at sinasabi sa kanya na siya ay naubos sa kasab-ikan. Nangako ang prinsipe na babalik sa hating gabi, ngunit dumating bago mag-umaga. Iyon ang naisip niya, nararamdaman ni Colleen ang dahon ng halaman. Tinawag niya si Yen at sinubukan niyang hulaan kung ano ang gusto ng prinsipe ay maaaring punuan ng isang batsa upang mabilis niyang linisin ang sarili. Halika dito, gusto mo ito? Inakay niya si Yen palabas sa balkonahe. Ano ang problema dito, kamahalan? Tanong niya at nag-alok na pumasok sa loob. Manipis na sando lang ang suot ng prinsipe at medyo malamig sa labas ang bulaklak na binigay ng Mages Association ay napakabihirang. Pagkatapos ng kamatayan nito, nagkakalat ito ng bioluminescent polluon. Sinadya ng prinsipe ang pagbuhos ng poison tea sa kanyang sarili sa harap ng bawat isa upang makita ang reaksyon ng bawat isa sa kwarto. Ang lason na ginamit upang lason ng tsaa ay lubhang mapanganib at maaaring pumatay sa karaniwang tao sa loob lamang ng isang linggo. Ang bulaklak ay hindi makatiis ng direktang pakikipag-ugnay sa lason na ito, ngunit ang halaman na nakatayo ngayon sa silid ay mukhang sariwa at malusog. Parang may tahimik na pinalitan ng bago ang patay na bulaklak. Hindi naniniwala sa kanyang mga mata, nakita ni Yen ang isang kumikinang na landas sa plaza sa harap ng palasyo. Paano naging kahanga-hanga? Ang isang nalanta na bulaklak ay magiging isang nakakumbinsi na piraso ng ebidensya, at hindi ito basta-basta itatapon. Kinailangan siyang dalhin ng mga umaatake sa isang ligtas na lugar. Nangangahulugan ito na sa kanyang landas, makikita niya ang nasa likod ng panglalason. Saan patungo ang landas? Ang palasyo ay kilala sa lahat ng nakatira dito ni Reyna Celes. Umuulan sa labas. Ang mga patak nito ay nahuhulog sa malalagang berdeng dahon ng mga puno. Tinitingnan ni Colleen ang magandang larawang ito. Nakatayo sa bintana ng kanyang kwarto, narinig niya na may papalapit sa kanyang silid. Si Yen naman, dinala niya ang tsaa, bati niya kay Yen, na magandang umaga at tinanong kung natulog siya sa gabi. Mukha siyang fresh at alerto. Tinanong din ni Yen kung gaano kasarap ang tulog ng prinsipe. Pagkatapos ay sinabi niya na medyo hindi karaniwan para sa kanya na marinig ang mga salita na karaniwan niyang sinasabi sa sitwasyong ito. Sinabi ni Kalian na nagising siya ng mas maaga sa araw na ito. Ito ay napaka hindi pangkaraniwan. Sagot ni Yen. Kumuha si Colleen ng isang tasa ng tsaa at tinanong kung ang tunog ng ulan ang nagpag-icing sa kanya. Si Prince Collis ay humigop ng kanyang inumin sa umaga. Medyo iba ang lasa nito kaysa sa karaniwan. Pinataas ni Sales ang dosis ng lason. Hula ng prinsipe, tanong niya sa maid ng, mayroong anumang mga kaganapan na binalak para sa linggong ito kung saan ang lahat ng maharlika ng kaharian ay naroroon. May one conference pala na dadaluhan mismo ni King Remain next week. Nagpasalamat si Col Ian sa tasa ng tsaa na kanyang mga edinampi sa kanyang mga lebi. Pagkatapos ng kumperensya, magkakaroon ng gala dinner. Ito ang perpektong araw para ihinto ang pag-inom ng poison tea na ito. Well, si Sally-san ay may kawili-wiling mga sorpresa sa'yo. Sa palad ni Cal Lian ay isang bilog na tableta. Dinala niya ito sa kanyang bibig at agad na nilunok. Kinuha ni Yen ang walang laman na tasa ng tsaa mula sa kanya at tinanong siya kung anong uri ng gamot ang kanyang nilulunok nitong mga nakaraang araw.
Sinabi ni Collian na ang mga ito ay mga bitamina na sinisikap niyang alisin ang kahinaan na kanyang nararamdaman kamakailan. Habang tinatali ang bag ng tableta at sinabi na hindi niya iniisip na mag-almusal ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Nangako si Yen na tutulungan siyang gawin ito. Si Yen ay may hawak na tray na may laman na tasa ng prinsipe. Pinagmasdan niya itong mabuti. May mali dito na parabang binabalaan siya ng kanyang sixth sense. Ang lahat ng ito pagkatapos ng insidente na naganap sa festive horse show. Samantala si Plunge ay nag-almusal kasama ang kanyang mga kapatid. Ito ay mas mabuti para sa kanya, habang si Collian ay iniisip habang dinadala niya ang pagkain sa kanyang bibig. Napakagulo kung sisirain ng pangalawang prinsipe ang kanyang binalak. Malapit nang mamulaklak ang mga rosas, sabi niya kay Prinsipe Randall, na may hawak na isang baso ng ilang pulang inumin sa kanyang kamay. Nilinggan niya si Collian, ngunit hindi nagsasalita. Bumangon mula sa kanyang kinauupuan. Ang unang prinsipe ay tumungo sa pintuan at dumaan dito, na sinamahan ng isang-isang alipin. Bakit mo nabanggit ang mga rosas? Nagtanong ang isang natatarantang si Yen kay Collian. Bilang tugon na nakita niya ang mga bulaklak na ito habang naglalakad, at ipinaalala nila sa kanya na si Kuya Randall ang nagtatanim ng rosas. Walang ibang background dito. Si Collian ay pasuray-suray sa hardin. Nahihirapan siyang huminga, tumutulo ang pawis sa mukha niya. Huminto siya sa isang puno at samandel dito, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. May lumapit at nagtatanong kung paano lumalala ang kalagayan ng prinsipe araw-araw. Masyado ba siyang naglalaro ng self-torture? Kung napalampas ko ang pagsasanay ko sa pagtitiis, grabe talaga si Collian at nakangiting sabi. Nakita niya si Ellen sa kanyang harapan at tinanong kung saan siya nanggaling. Ang sagot ng salamangkero ay nagkaroon sila ng maikling pag-uusap ni Remain. Tinukoy ni Collian na naging magkaibigan sila ng hari. Kung pamilyar na tinawag lang ni Ellen ang hari sa kanyang unang pangalan, pinabulaanan ng salamangkero ang palagay na ito. Pinangalanan niya ang monarch sa likod niya, ngunit may lahat ng karapatan na gawin yun. Matanda na siya para maging apo niya sa tuhod. Kaya bakit mo gustong makita ang matanda? Tanong niya. Sumagot ang Prinsipe Collian na gusto niyang magtanong tungkol sa dalawang bagay. Una, gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng dalawang tao. Magiging madali, sabi ni Ellen. At pangalawa, gusto ni Collian na imbestigahan ang mga kainahinalang kaso na tila kinasasangkutan ng lokal na maharlika, mas partikular, ang Brighton, nakangiti. Sumagot ang salamangkero na ito ay hindi rin mahirap, ngunit ang kanyang alagad ay nagtutulak ng isang matandang may sakit sa kamatayan sa ganoong bilis. Dalawang kahilingan sa isang pagkakataon. Dapat daw nagmamadali ka. Iniulat ni Collian na dinagdagan niya ang dosis ng lason. Ipinapalagay ni Ellen na ang kanyang estudyante ay may pinaghihinalaan at sinabi na siya mismo ang naghihinala. Nagbabala si Collian na malapit na niyang maabot si Ellen. Napakahirap para sa kanya na direktang saktan ang isang mahusay na salamangkero. Ngunit wala nang maraming oras para palakasin niya ang kanyang impluwensya. Kaya gusto mo akong gamitin bilang isang kalasag na pagtanto ni Ellen? Hindi, parang armas. Ang deklarasyon ng estudyante na may kumikinang sa kanyang pulang mata. Oo, mga armas. Alam ko ang tunay na kapangyarihan ng mga salamangkero kaysa sa iba. Habang minamaliit ng marami ang isang hukbo ng mga puting demonyo na binubuo ng mga salamangkero, kinuha mo ang aking buhay sa aking sariling bayan. Naikayam ni Colleen ang kamao. Galit na sinabi ni Collian na gusto niyang lumikha ng isang pangunahing pulutong. Naguguluhan si Ellen. Sinabi niya sa mag-aaral na ang mga mages ay hindi mga kabalyero. Hindi nila nakukuha ang kanilang mga kakayahan at kakayahan bilang mga sundalo. Hindi yan sa pamamagitan ng regular na pagsasanay. Isipin na lang natin, sabi ng prinsipe na pwede pa. Ikinwento niya ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay nang ipahayag ni Remy na gagawa siya ng isang mages core. Ang lahat ay nag-aalinlangan tungkol sa ideyang ito, kabilang ang Brighton family. Tila sa kanila na ito ay walang kapararikon, hindi karapat-dapat na pagtuunan ng pansin. At salamat dito, mahinahong nagawa ni Remain ang gusto niya. Nakumpleto niya ang kanyang plano. Ngunit pagkatapos na mabuo ang mage core sa kinakailangang anyo, namatay ang hari sa ilalim ng napakahinalang mga pangyayari. Ang Magus Corp ay naging subordinate di Planche na umakyat sa trono. Ang resulta ng lahat ng ito ay nakikita na ngayon ni Ellen sa sarili niyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito magiging madali.
Nagpatuloy si Cole Ian dahil malapit nang mawala ang impluwensya ng pamilya ng Brighton sa isip niya sa sarili. Kaya ako, malakas niyang sabi, gusto kong gamitin ang Sales Poison Tea bilang argumento sa mga negosasyon. Hindi makapaniwalang tanong ni Ellen kay Cole Ian na sabihin ang katotohanan. Pero ngumiti lang siya ng bahagya. Ito ay isang sikreto, sabi niya. Ngunit maaari ko lamang ipahiwatig na ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Napahawak si Ellen sa ulo niya. At Valentuna, salamat sa mag-aaral sa paglilinaw nito. Pinayuhan siya ni Cole Ian na tanungin ang opinyon ni Romain. Sino ang maraming iniisip sa bagay na ito? Sabi ni Colin na hinihimas ang kanyang siko. Gamitin ang mga pagkakamaling nagawa ni Sales at magtagumpay sa mga negosasyon. Lumipat ang eksena sa Queen's Palace gaya ng iniutos mo. Dinagdagan namin ang dosis na binubuo ni Reyna Sales. Hinampas niya ang kanyang kamao sa natitirang bahagi ng upuan at galit na sinabi na kailangan niyang gawin ang lahat ng tama. Labis siyang nag-aalala tungkol sa mga balita nitong mga nakaraang araw. May mangyayari pa bang hindi kanais-nais dahil sa kasambahay? Tanong ni Sales sa kanya. Ipinangako niya na gagawin ang lahat ng eksakto tulad ng iniutos niya, ngunit isa pang pagsisi na iginawad mula sa Reyna. May lumapit sa napakagandang istruktura ng arko kung saan nagaganap ang pag-uusap na ito. Ang taong dapat mag-alala sa lahat ng bagay ay hindi gumagawa ng anuman. Kaya kailangan kong magdusa ng ganito. Patuloy na nagrereklamo si Celeste tungkol sa kanyang kapalaran. Sa wakas, napansin ni Sales na may papalapit sa kanila. Ito ay si Plunge na karaniwan ng hindi maayos na nakabitin ang kanyang puting kamiseta. Iyon talaga ang gusto kong sabihin. Malakas niyang sabi, narinig niya siguro ang huling bahagi ng pakikipag-usap ng Reyna sa kasambahay. Hindi, Plunge, hindi sa'yo kung sino ang walang magagawa para magpasya. Sabi ni Sally na nakaupo sa isang mesa na may laman na tasa ng tsaa. Ano ang magagawa ko? Sabi niya at nagpatuloy. Pakiramdam ko ako ay nakatakdang magdusa sa buhay na ito. Ikinuyom ni Plunge ang kanyang mga kamao at galit, hawak ang kanyang Amerikana. Madiin siyang tumalikod at naglakad palayo. Nagkomento siya tungkol sa pagpapalaki ng kanyang anak. Habang ang kanyang tasa sa kanyang mga labi. Nangako siyang aalisin ang lahat ng mga hadlang sa landas ng kanyang anak. Sa pagpasok sa palasyo, si Hena na nakatayo sa tabi ng bintana at humuhuni ng isang masayang himig sa sarili, sinusuri ang kanyang damit para sa paglabas dito. Habang si Kiri na may hawak na espada, pansinin na ang kanyang kapatid na babae ay nasa magandang kalagayan ngayon. Inaasahan mo rin ba ito? Tanong niya sa kanya, bakas sa mukha ng dalaga ang masayang pag-asa. Papasok siya sa palasyo ngayon at makikipagkita sa prinsipe. Hindi niya masagot ng salita ang tanong ng kapatid. Kaya itinuro niya sa kanyang mga daliri na nahulaan niya ng tama ang kanyang nararamdaman. Tumungo at nagtatanong kung hindi niya gusto ang prinsipe. Hindi ito ang kaso at inaabangan ni Hena ang gabi na sa wakas ay makikita na niya ito. Nagtipon si Yen at Bern kasama ang tatlong maid. Binihisan nila si Cole Ian bago ang seremonya. Napakaganda ng hitsura ng prinsipe sa isang brown shirt vest at isang itim na jacket na may pattern na ginto. Ipinaalam sa kanya ni Yen na natapos na ang mga marangal na komperensya at sa halos isang oras ay darating ang ikatlong prinsipe para sa isang engranding hapunan bilang parangal sa mga kalahok sa mapagpanggap na kaganapang ito. Tumawag siya at sinabing may gusto siyang ipagawa sa kanya. Sa wakas, oras na para wakasan ni Cole Ian ang gumawa ng mapagpasyang hakbang patungo sa bulwagan kung saan nagtipon na ang mga kalahok sa komperensya. Makikita mo sa mukha niya na desidido siya. Sa leeg ng prinsipe ay kumikinang ang isang eleganteng brooch na may malaking pulang ruby sa gitna. Habang si Colleen ay papasok na ang ikatlong prinsipe ng Kairis. Habang na-announce na nandito na, si Queen Celeste na tinatakpan ang mukha ng pamaypay. Gaya ng dati, binibigyan siya ni Cole Ian ng masamang tingin. Ito ang magiging punto ng pagbabago kung saan ang lahat ay magbabago. Samantala ang mga sapatos ng kabayo ay umaalingaw-ngaw sa semento ng lungsod. May biyahe si Yen. Dapat niyang ihatid ang isa sa Mages Association at ang isa kay Ellen. Tungkol ito sa mga sabring binigay sa kanya ng prinsipe. Gusto niyang pumunta sana kasama si Cole Ian, ngunit sinabi ni Cole Ian na kaya niyang hawakan ang natitira sa sarili niya. Sinabihan siya ni Cole Ian na huwag mag-alala, ngunit nag-aalala pa rin si Yen, pero nagawa na ng prinsipe ang ganito dati. Halimbawa, kapag pinutol niya ang kanyang buhok, nagbabago ng malaki.
Bilang resulta, sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Bumagsak ang baso sa sahig at nabasag, tumalsik ang isang bagay na pula sa paligid. Tumalon ang prinsipe at tiningnan kung ano ang nangyayari sa tabi niya. Bumangon ang reyna mula sa kanyang kinauupuan, tinatakpan pa rin ang kanyang mukha gamit ang kanyang pamaypay. Oo, sigurado ang reyna na si Colleen ay patay na at nakahiga sa sahig, dumudugo ang kanyang bibig. Ang eksena ay lumipat sa Association of Magicians mula sa likod ng isang desk na nakatambak ng mga libro at folder. May kumausap sa salamangkero naman ISO. Nakahanda na ang lahat. Nakikita natin na ang mga salita ay binigkas ng isang taong may lilang buhok. Medyo marami sila, bagamat opisyal na mga kaso lang ang nakolekta ko, sabi ng tao na ito na si Arya Sirian, President ng Kairis Major Association. Ngunit hindi ba tila kainahinala na ang lahat ng mga ito ay hindi pa rin nalutas? Nagpapatuloy, Arya, ito ay isang katotohanan na maaaring sila ay nahukay. Si Ellen, nakausap ni Arya, ay tumitingin sa isang dokumento na nagmumungkahi na ang mga maharlika na may maliit na impluwensya ay sadyang wala sa posisyon na tumstigo laban sa pamilya ng Brighton. Kinumpirma ni Arya ang mga salitang ito. Kung hindi, sila mismo ay naging paksa ng isa sa mga mahiwagang kaso. Nagtataka siya kung paano pinaplano ng prinsipe na gamitin ang lahat ng mga materyales na ito. Ipinagpatuloy ni Ellen ang pagbabasa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Yen. Natutuwa siyang makita na kapwa niya nahanap ang mga tumanggap ng mga liham na inihatid ni Prinsipe Colin. Dito niya ipinaalam kina Ellen at Arya na dinalhan niya ito ng mga sulat at binigay sa kanila. Kinuha ng salamangkero ang isa sa mga mensahe at sinimulang basahin ito. Ito ay para sa Pangulo ng Asosasyon. Sabi niya, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang balabal at malakas na nagtanong. Nasaan ang palasyo kung saan ginaganap ang piging? Nag-aalalang tanong ni Yen. Anong problema? Ayon sa kanya, kung walang imbitasyon, basta na lang hindi papayagan si Ellen sa dining hall. Ngunit ang taong gumagawa ng ligaw ay napahinto at sumigaw na hindi ngayon ang oras upang isipin ang tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Maaaring mamatay ang prinsipe. Tumingin si Yen sa salamangkero, nagulat ang tala na naka-address kay Inon na maikli ngayong araw. Susubukan kong makipagdeal kay Sales. Kung may nangyaring mali, mangyaring iligtas ako. Isang oras ang nakalipas, may isang tasa sa mesa at may ibinuhos na inumin dito. Kaming dalawa lang ang nandito, sabi ni Colleen, at ang kanyang kasama ay si Queen Celise. Iminumungkahi ng prinsipe na magsalita kami, sa totoo lang, sumang-ayon ang reyna na inalis ang pamaypay sa kanyang mukha. Tinupi niya ito at sinimulang tapikin sa palad niya. Iniisip ko lang kung ano ang magbabago. Nakangiting sabi niya, ang pamaypay na ihampas sa mesa. Habang sumimsim si Colleen ng tsaa na ibinuhos para sa kanya. Mapanukso niyang sinabi kay Celise na hiniling niya sa kanya na maging matapat at hindi bastos, ganap na nakakalimutan ang tungkol sa kagandahang asal tulad ng nararapat niyang gawi bilang reyna. Sinabi niya na kinuha niya ang kahilingan ng prinsipe para sa isang pag-uusap na may interes. Ngunit tila nagpa siya itong ayusin na lamang ang isang hindi maintindihang pag-aaway. Ngayon ay nagsisisi na siya. Ang ikatlong prinsipe ay isang ordinaryong pusa, na malamang na natural, kung isa sa alang-alang kung gaano siya kababa ng lahi. Gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa poison tea. Mahinahon niyang sabi, napatingin sa kanya si Sales na gulat. Inanunsyo ng prinsipe ang pagtatapos ng circle. Matyaga niyang iniinom ang lason, ngunit hindi na niya ito kinaya. Umakyat ang pagkasuklem sa kanyang lalamunan. Nagkunwaring hindi maintindihan ni Celeste ang sinasabi niya. Bahagyang ngumiti si Colleen. Sinabi niya na inaasahan niya ang reaksyong ito mula sa reyna, kaya naghanda siya ng maaga. Kumuha si Colleen ng isang maliit na garapon na may puting kubo mula sa bag at ipinakita ito sa reyna. Sa ngayon, malakas lang ang puso ko, kaya ito ang taya ko. Sinabi niya na ito ay isang lason na mabilis na nagpapahinto sa puso ko. Naninigas ang reyna. Natanggap ito ni Colleen mula sa White Hawk. Ang lason ay hindi tumutugon sa sliver at hindi matukoy ng mga magic test. Naturally, dahil si Colleen ay may kapangyarihan ng pagpapala, ang kanyang puso ay hindi titigil, ngunit ito ay magagawa lamang ng isang beses sa isang pagkakataon. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga epekto ng lason na ito ay hindi na naglalaman ng lason na ang prinsipe ay maingat na kinukuha bawat umaga sa tsaa na inihahain sa kanya. Tanong ni Colleen habang humihigop sa kanyang tasa. Sino ang unang iisipin ng bawat isa?
Ngumuso muna si Salas. Pagkatapos ay nagsisimula siyang tumawa na parang baliw. Tahimik na pinapanood ni Cole iyan habang nagagalit ang reyna. Sa tingin mo ba ito ang magiging paraan mo? Ano ito? Tinanong niya, sa tingin mo ba ito ang unang beses kong gawin ito? Sinong hindi nakakaalam niyan? Nilason ko ang nanay mo? Bakas sa mukha niya ang galit. Bumaba ang tingin ng prinsipe sa tasa na nasa kamay niya. Kaya ano ang dapat kong gawin sa tsaang ito? Ano ito? Tanong niya, sumilay sa isang mapait na ngiti. Ipinapayo ng reyna na inumin ito hanggat maaari. Pagkatapos ay tinatanggap ko ito bilang isang pagtanggi, sabi ni Colin, at humigop ng tsaa. Nakalunok siya ng lason. Napangiti ang reyna dito. Tinatawag niyang tulala ang prinsipe sa kanyang opinyon. Sino ba naman ang maglalakas loob na ipahayag ang kanilang mga hinala tungkol sa kanya? Maging si Haring Remain mismo ay natatakot na magtaas ng boses laban sa kanya ng walang ingat na salita o aksyon sa ilalim ng Kairos Empire.